Kaya lahat ay magsitayo at buksan po ninyo ang inyong mga Bibles. Genesis chapter 2. Ngayong umaga ay nais ko pong dalhin sa atin ang napakahalagang mensahe, the stewarding God's purpose in our lives. Ang Diyos po ay may layunin sa ating buhay. At kinakailangan matutunan natin pangasiwaan ito ng maayos. Yung purpose by which God created us sa ating buhay. So we ought to understand and we really be faithful stewards of His purpose in our lives. Ang kanyang layunin sa ating buhay. Genesis chapter 2 verses 1 to 7. At basahin po natin ng salitan. I read verse 1. You read with me in verse number 2. Hanggang makarating po tayo sa verse number 7. If you are there, please say aloud, Amen. Amen. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day God ended His work which He had made, and He rested on the seventh day from all His work which He had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work which God created and made. These are the generations of the heaven and of the earth. They were created in the day the Lord God made the earth and the heavens. And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew. For the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. Mist from the earth and watered the whole face of the ground. Verse 7, everybody. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Napagandang mga katotohanan na tayo po ay nilikha ng Diyos. Amen? Na hindi ho tayo galing sa mga unggoy. Amen. Praise the Lord. Hindi tayo naniniwala na tayo ay, ang tao ay nanggaling una sa butete, na siya ay lumangoy-langoy sa in the Ocean Pacific, pagkatapos ay isang araw ay tumalon siya, pagkatapos ay tumalon-talon na parang palaka, pagkatapos ay sa kanyang pagtalon ay nagkaapat yung kanyang paa, tumakbo na parang kabayo, nagkabuntot, pagkatapos ay tumayo yung kabayo, at naging unggoy. At pagkatapos niyan ay nahulog na yung mga balahibo. At yung dating kanyang nguso ay umiksi. At yung iba ay nanatili, kaya nakaganyan. Yan ang sabi ni Darwin. Ang sabi ng mga biologists na hindi naniniwala sa Diyos. Pero maraming salamat na tayo ay nilikha ng Panginoon. Amen? Nakikita natin sa kanyang salita na kaya tayo nabuhay ay hindi dahil it is but a natural thing, no? But because God breathed into His nostrils. Ang ating hininga, yan po ay galing sa Diyos. Amen? Kaya tayo nabuhay. Bumaho lang ho yan dahil sa kasalanan. Nagkaroon ng corruption. You see that the connection. Dati-dati yan ay kaya nga ang baby, di ba? Pag ang kanyang hininga ay mabango, kahit hindi nagtututbrush yan. Pagkagising pa lang sa umaga, mabango pa rin. No? Kaya tuwan-tuwa ang mga magulang na inaamoy-amoy kahit kagkagising, pero kung nagrereklamo lang yung bata, sasabihin niya, baho na hininga. Pero tingnan po niyo, bakit nagkaroon ng ganyan? Because of the corruption, because of sin. Pero yung hininga natin, yan po ay galing sa Diyos. Amen? Ayan ho ang salita ng Panginoon. Kaya tayo nabuhay. Kaya ho, kung sa Kanya galing ang ating buhay, mayroong layunin ang Diyos para sa ating buhay. At dapat ito ang atin talagang ipamuhay, ang layunin ito ng Panginoon. Stewarding God's purpose in our lives. Tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, muli po, lumalapit kami sa inyo. Ikaw ang manguna upang kami po ay higit na makaunawa sa inyong nga pong layunin sa aming buhay. The purpose by which you have made us alive. The purpose by which you have saved us. At ito po, Panginoon, ang makintal ng malalim sa aming puso upang ang amin pong buhay, Panginoon, ay maangkla sa inyo pong kalooban sa aming buhay.
Kung meron po dito, Panginoon, sa amin, kalagitnaan, ang buhay ay malayo at taliwas sa inyo pong layunin, ay itama mo po, Panginoon. At kung meron po sa amin dito ang nasa tama ng landasin, ay patuloy ng pagtibayin at higit na ma-appreciate ng bawat isa sa amin the purpose by which you have made us and the purpose by which you have saved us. At ito po ay aming titindigan habang kami po, Panginoong Diyos, ay naglilingkod at naririto sa sanlibutan. At hinihiling ko po na ikaw manguna, Holy Spirit, upang higit naming maunawa ang inyo nga pong mga katotohanan na napapaloob sa inyo pong salita. Maraming salamat sa pagkakataon. Lord, I'd like to be a blessing. At ang bawat isa ay makita po namin na kami lumalakad ayon po sa inyong layunin upang ang amin pong buhay ay maging katanggap-tanggap sa inyo at kami po ay mabuhay ng matiwasay at in your way kami po ay maging successful, Panginoon. Maraming salamat muli sa time na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. Si David, ayon sa 1 Samuel chapter 18 and verse number 18, ay noong siya ay nais na gawing manugang ni Haring Saul, ay ganito ang kanyang sinambit. Sa chapter 18 and verse number 18, sabi niya, And David said unto Saul, Who am I, and what is my life, or my father's family in Israel, that I should be son-in-law to the king? Nakita niya na ang buhay ng hari ay mataas, ang buhay ng hari ay malayo sa kanyang buhay, at ngayon ay tinatangka na siya ay maging son-in-law, maging manugang ng hari, at sa pagtingin niya ay napakalayo ang kanyang buhay. Sabi niya, what is my life or my father's family in Israel that I should be son-in-law to the king? Si Job doon sa chapter 6 verse number 11 ay ganito rin ang sinabi niya patungkol sa kanyang buhay. Nung tiningnan niya ang kanyang buhay, chapter 6 and verse number 11 ay ito ang sinabi ni Job, What is my strength that I should hope? And what is mine end that I should prolong my life? Sapagkat tayo po, mga tao, ay gusto natin na mabuhay pa ng matagal. At kaya nga, ang ginagawa natin, kumakain tayo ng mga masasarap at kumakain din tayo ng mga masusustansya. Bakit nais natin maprolong yung ating buhay? Ay sabi nga ni Job, what is my strength that I should hope and what is mine end that I should prolong my life? Ang pinakamatalinong tao na nabuhay si King Solomon ay binanggit din ang patungkol sa kanyang buhay doon sa Ecclesiastes chapter number 6. Tingnan po ninyo. Ang sabi niya, sa kanyang pag-aaral, chapter 6 verse number 12 ng Ecclesiastes, For who knoweth what is good for man in this life? All the days of his vain life which he spendeth as a shadow. For who can tell a man what shall be after him under the sun? Pero napakatalino, sabi niya, sa kanya pag-aaral, ano kaya mangyayari itong aking buhay na ginugol dito? Pero pagkatapos ko nito, ano kaya mangyayari? Sino ngayon ang susunod sa akin? At ito kayang susunod sa akin ay pagpapatuloy yung aking ginawa o wawaldasin lahat ng aking mga ipinundar. Si James was more apt when he said, For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Alam po ninyo, from the pages of the scriptures ay makikita natin ang mga katotohanan ito. Na dapat tayo din ay binibigyan natin pagkakataon. Para saan ba ang ating buhay na ito? Para saan nga ba? Bakit pa tayo binuhay at bakit pa tayo nabubuhay? At maraming mga pilosopo tasyo ang sumagot na niyan. Sabi niya, tayo nabubuhay para tayo ay makapagtrabaho. At para makapagtrabaho, para kumita ng pera. At para kumita ng pera, tayo naman ay makakain. Para tayo ay mabuhay. Kaya sila nabubuhay ay para kumain. At kaya kumakain para mabuhay.
Ganun lang yun, vicious cycle sa nila. Tayo magtatrabaho, ikaw ay bata ngayon, mag-aaral ka. Para saan ang iyong pag-aaral? Para pag ako'y lumaki, ako ay makakakita ng trabaho at makakita din ng mapapangasawa, magkakaroon ng pamilya. At para saan, pag ikay nagkapamilya na, pag meron na akong pamilya, ano na? Ganun lang ho yung ating buhay at ganun lang ang ating ginagawa sa ating buhay. Samantalang, sa totoo lang, ang iyong pagkabuhay, ang iyong dahilan kung bakit ikay binuhay, ay hindi sa kagustuhan ng bawat isa sa atin, kundi ito ay kagustuhan ng Diyos. Gusto ng Diyos na ikay mabuhay. Kaya, pinormahan niya. Yung sabi ng salita ng Diyos, He formed man from the dust. Pagkatapos ay huminga ang Panginoon, He breathed into His nostrils, and man became a living soul. Kaya ikaw ay nabuhay, hindi dahil gusto mong mabuhay, kundi ikay nabuhay dahil binuhay ka ng Diyos. Kahit pag gustuhin ng magulang mo na buhayin ka, kung ayaw na ng Diyos, hindi ka mabubuhay. Yan dapat mong tandaan. Kaya nga, nararapat lamang na pangasiwaan mo yung buhay na yan sapagkat may layunin ng Diyos sa iyong buhay. Hindi binigay ng gobyerno ang iyong buhay at hindi ang gobyerno ang mangangasiwa sa buhay mo. Ikaw ang binigyan ng Panginoon na mangasiwa sa iyong buhay. Hindi ginusto ng mga magulang. It is not even nature that dictated that you should be born. Hindi dahil sa kalikasan kaya ka naririyan. No, but because of God Himself. Maging ang ating spiritual na buhay. Do you have a spiritual life? Meron ka bang buhay na spiritual? Are you alive spiritually or are you dead? If you are alive, you can say aloud, Amen. Tingnan po ninyo sa John chapter 1 and verse number 13. Nauunawaan ho natin na ikay naging anak ng Diyos hindi dahil gusto mo o gusto ng soul winner, hindi o kaya gusto ng simbahan na ikay maging anak ng Diyos, kundi ito po ay kalooban ng Panginoon. Verse number 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Kaya ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan, kaya ka naligtas, kaya ka na born again. It's not because you like it, it's not because somebody wants it, but because God wants that you will have eternal life. Then when you say Ephesians chapter 2 and verse number 10. Ephesians chapter 2 verse number 10. Before he said this verse, tingnan nyo ang verses 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Verse 10, sabi niyan, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God, amen, which God hath before ordained that we should walk in them. Sa makatuwid, kaya ka nakakilala sa Panginoon ay nais ng Diyos na makilala mo. Dahil kung ayaw ng Diyos, hindi niya bibigyan ng pagkakataon na makakilala ka. Pero maraming salamat, binigyan tayo ng pagkakataon na makakilala. Amen? Kaya kung ikaw ay naligtas, hindi dahil sa kagustuhan ko, hindi dahil sa kagustuhan ng soul winner, hindi dahil sa kagustuhan ng magulang mo, kundi yan ay kagustuhan ng Panginoon. Kaya nga, sa makatuwid, may layunin ang Diyos sa ating buhay magpakailanman. At yung layunin na yan ay dapat mong makita at ito ang dapat mong pananangalan at ito ang dapat mong tatahakin upang manatili at ikaw ang buhay mo ay maging kapakinabangan sa Diyos. Amen? So there are three things, tatlong bagay lamang po, na nais kong makita natin ang layong ito ng Diyos sa ating buhay. Proverbs chapter 16. Unang layunin ng Diyos para sa iyo at para sa akin, kung bakit ikaw ay nilalang at kung bakit ikaw ay iniligtas.
Proverbs chapter 16. Napakagandang salita ng Diyos. Ito po, 16, verse number 4. The Lord hath made all things for Himself. This is the truth. Na ang Diyos ay naglalang para sa Kanya. For Himself. Ang layunin ng Diyos, tayo ay para sa Kanya. Hindi ho tayo para sa dyablo. Di ang layunin na ikaw ay nilalang ng Diyos pagkatapos ay hahayaan niya na ikaw ay naibigay mo ang iyong buhay sa dyablo. Di yan hinayaan. Kaya nga kahit ninakaw tayo ng dyablo, sa kamay ng Diyos ay gumawa ng paraan ng Panginoon upang maipanumbalik ka sa Kanya. Tatandaan ninyo sa Genesis chapter 3, yan po ninyo ang salita ng Diyos. Genesis chapter number 3. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God hath made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, You shall not eat of every tree of the garden. You see, ang dyablo ay inihalin tulad sa serpiente sa ahas. Di ka ba nagtataka, kapatid, kung bakit sa lahat ng mga nilalang ay inihalin tulad ng Panginoon ang dyablo sa serpiente sa ahas? Matatandaan ninyo din doon sa Book of Numbers, noong ang mga Israelites ay papunta doon sa Promised Land at sila ay pinagtutuklaw ng mga ahas. Bakit ho sa tingin ninyo na inihalin tulad ng Panginoon ang dyablo sa ahas? Kasi ho ang ahas, pag tinuklaw ka, naninigas na hanggang ikaw ay mamatay. Tama? Kung saan ka tinuklaw, pag tinuklaw ka dito sa paa, una maninigas yung paa. Tama? Pagkatapos ay aakyat na hanggang makarating sa lalamunan, sa utak, hanggang ikay mamatay. Maraming mga Kristiyano natuklaw na ng ahas. Pag umuulan, natuklaw ng ahas. Hindi makalakad papunta simbahan. Di ba napapansin yun? Tinuklaw ng ahas. Marami natuklaw na ang mata. Biro mo, preaching time pa lang, tulog na. Natuklaw ng ahas. Marami natuklaw ng ahas yung kamay niya, kaya pag magbibigay na wala na. Nigas na rin. Pag sinabi ng preacher, buksan ang inyong Bible, hindi makapagbukas ng ano. Bakit o? Natuklaw ng ahas. Hindi mo nakikita na bawat paglilingkod sa Diyos ay merong tinutuklaw ng ahas sa iyong buhay, kaya hindi mo maibigay sa Diyos. Ayaw ng Panginoon na yung buhay mo ay para sa dyablo, para sa Kanya. Pero tingnan po ninyo, kaya nga ho, yung dyablo ay inihalin tulad sa serpiente para tuklawin tayo para ang buhay natin ay hindi natin maibigay sa Panginoon. Hello? Marami mga tinuklaw ang kanilang kaisipan. At tingnan mo, kahit na anong preaching, wala. Natatandaan mo, narinig mo naman na yan. Diba? Mga kabataan, narinig mo naman na kasalanan ang fornication. Tama ba? Pero natuklaw yung utak, wala. Wala kaisip-isip. Patuloy pa rin. Marami mga natuklaw. Sinabi na ng Panginoon, give your tithes and your offering. Pero marami pa rin mga natuklaw. Hindi pa rin maintindihan na ang tithes ay sa Diyos, hindi sa Kanya. Tama ba? Marami ang natutuklaw ng hindi ka aware. Kaya sabi ng Panginoon, ang buhay mo ay para sa Kanya, hindi para sa dyablo. The devil is the world's master. Tandaan mo yan, hindi ka bibigyan ng magandang buhay ang dyablo. Tingnan nyo sa Matthew chapter 25, dito ka dadalhin ng dyablo. Matthew chapter 25 and verse number 41, makikita natin ang sinabi ng Panginoon.
Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Yan ang naisin ng dyablo. Kaya nakikita mo kahit na ilang beses mo lang nabahiginan ng salita ng Diyos ay hindi pa rin makaintindi sapagkat ang dyablo naroon tinutuklaw niya halin ang kayang kaisipan para hindi makaintindi. Meron pa kung minsan mga kabataan, ipapakita pa kung alin yung ayaw ng Panginoon, gagawin pa rin. Hello? Pero yung bang parang hindi niya naiintindihan. Oo nga, hindi talaga naintindihan. Kaya kapatid, pag nakakita ka ng ganyang Kristiyano, hindi ba ang tagal na niya yan sa simbahan? Bakit ganyan siya? Natuklaw ng ahas eh. Kaya tulungan mo, paano bang pag nang natuklaw na ahas? Ang gagawin mo, gamutin. Anong gamot? Diba? Sabi sa akin, laslasin mo daw dito. Para dito lumabas ang dugo na dito yung venom. Dito. Totoo ba yun, Brother Jess? Dito? Dito daw. Pag natuklaw na ng ahas, sa ulo mo rin siyang. Kaya nga spiritually, kapag mga ganyan, tuktukan mo rin. Yung mga anak mo na hindi nakikinig sa'yo, tuktukan mo! Kasi natuklaw ng ahas yan eh. Kung gusto mo, di hayaan mo na lang siyang mamatay. Ganun ba yun? Wala kang gagawin. Hello? Kaya, mga magulang, I encourage you kung natuklaw na ng ahas ang iyong anak, gumawa ka ng paraan. Dahil yung buhay niya, kaya yun ang pinagpasalamat ko sa aking mga magulang. Hindi pa sila ligtas noon. Pero sabi sa akin, ako yung palayas-layas. Sabi ng nanay ko, ako mag-aalaga ng lumpo. Sabi ko, kaya nasabing lumpo. May nakita akong 2x2 doon. So, ibig sabihin ay, lulumpuhin ako ng nanay ko pag ako'y palayas-layas pa rin. Kaya, noong sabi niya, pag alas 6, nasa bahay na. Aba, hindi tawang kailangan mong umuwi. Kahit na anong ginagawa mo doon sa school, punta ka na agad. Dahil mag-aalaga pala sila ng lumpo. Buti na lang ganun mga magulang ko. Amen? May mga magulang pa bang ganyan? Ako, ganun din ho ako. Ay sabi ko, mag-aalaga din ako, hindi lang ng lumpo. Ay kahit pa yung yung natuklaw ng ahas, di ba? Kung minsan yung yung paralyzed na. Pag na-paralyzed na, mag-aalaga ako, pero ako nang gagawa nun, hindi yung ahas. Hello? Para madala ko pa rin sa simbahan. Para madala ko pa rin yan sa Panginoon. Why? I don't like their lives to be spent with the devil. Amen? Gugustuhin nyo ba na ang inyong mga mahal sa buhay ay kanilang gugugulin yung kanilang buhay sa kaway? Hindi tayo para sa dyablo. Hindi tayo para sa ating sarili. Hindi tayo para sa sanlibutan. Tayo ay para sa Diyos. Tingnan niyo sa Colossians chapter 1 and verse number 16. Colossians chapter 1 and verse number 16. For by Him were all things created, that are in heaven and that are in the earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and what? For Him. Para sa Kanya. Kaya ako nilikha ng Diyos. Kaya ako nilikha ng Diyos. Kaya ako binuhay ng Diyos. Kaya ako binigyan ng eternal life ng Diyos upang ang buhay na ito ay gugugulin ko para sa Kanya. Tatandaan mo, John chapter 14, verse 1, anong sabi? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I'll go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. And what? Receive you unto myself, that where I am, there you may be also.
Isa yan ang dahilan kaya ka iniligtas para ang iyong buhay ay gugulin mo para sa Kanya sapagkat in the end, you are going to be with God. Amen. Para sa Diyos ka, para sa Diyos ang buhay na ito, para sa Diyos ang buhay mo, kapatid. Kaya nga, ngayon pa lang ay magsikhay ka na higit natin siyang makilala, higit natin siyang makaniig, sapagkat siya mismo ang kanyang layunin para sa iyo at para sa akin ay para tayo ay makapiling ng ating Panginoon. Because it is His purpose that we shall be for Him. Gets din po doon, 2 Peter chapter 3 and verse number 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen! Kaya nga, ito ang iyong dapat na naisin so that you can be a good steward of that great purpose of God. Ang layunin ng Diyos ay ikaw ay para sa Kanya. Kaya nga, dapat lang ikay magsikhay na ang iyong puso, you should develop for God. Kung minsan kasi ang dinidevelop natin ay iba. Ang puso mo, dinidevelop mo sa profesyon mo. Ang puso mo, dinidevelop mo para sa kaibigan mo. Ang puso mo, dinidevelop mo para saan? Sa iyong sariling kapakanan. Bakit hindi mo naman gawin ngayon ay i-develop mo ang puso mo para sa Diyos sapagkat ikaw ay para sa Kanya? Grow in Him, grow in the knowledge. Na dapat masabi mo sa araw-araw na ginawa ng Diyos, Panginoon, mas mahal kita kaysa kahapon. Ikaw ay dapat, ang iyong pagmamahal sa Diyos ay dapat lamang na lumalago araw-araw na ginagawa ng Panginoon. Sapagkat ang buhay mo ay para sa Kanya, hindi para sa iyong sarili, hindi naman talaga para sa iyong pamilya, hindi naman para sa iba, kundi para sa Kanya. That is the great purpose of God. Tingnan mo kapatid, isang araw, iiwanan mo ang pamilya mo. Isang araw, iiwanan mo profesyon mo. Isang araw, iiwanan mo ang lahat ng iyong tinatangkilik. At kanino ka pupunta? Isipin mo nga. Kaya nga sa mga mag-asawa din, kuminsan, na akala, ang dahilan lang ng kanilang pagsasama ay yung kanilang mga anak mali. Hello? Isang araw, yung mga anak, magtatayo ng sarili nilang pamilya. Pagkatapos, muli, after so many years, kayo na lang dalawa ulit. Amen? Hello? Sino mga may asawa dito? Parang di ata ako naiintindihan. Di ba? Mahal na mahal mo ang iyong anak, wala namang problema. Di ko sinasabing mali yun. Pero sa totoo lang, isang araw iiwanan ka rin. At kanino naman ang haharapin mo? Yung misis mo o yung mister mo. Tama? O, kaya kayo ulit. Kaya nga dapat, hindi kaya nagsasama dahil lang sa anak. Nagsasama kayo dahil mahal niyo ang isa't isa. Dahil isang araw, nakita niyo na ito na nga ang ibinigay ng Diyos sa aking buhay. Kung tinikman, ay, di pagtiyagaan mo na. Oh. Aba wala kang magagawa na. Pero yan ang i-develop mo, mahalin mo siya. Amen? O ganun din naman spiritually. Isang araw lahat ng mga yan, lahat ng mga relasyon matatapos. But there is a relationship that will be forever and ever and ever. And what is that relationship? Relationship with God. For God created you and me for Him and for Himself. Kaya matutunan natin na lumago saan sa pag-ibig sa ating Panginoon. Pangalawa, tingnan po ninyo sa Colossians chapter 1, verse number 17. Colossians chapter 1. In verse number 17.
Colossians chapter 1 and verse number 17. And He is before all things, and by Him all things consist. Basahin mo ulit natin. Napakagandang bagay. And He is before all things, and by Him all things consist. Yung pong salitang consist, ang ibig sabihin po niyan, to be fixed. All things are fixed on Him. To stand together. Yan ibig sabihin ng consist. So all things stand together in Him. Noong bata-bata pa ako, hindi ko alam yung gravity. Sabi ko, paano kayang nabubuhay? Akala ko noon ay the earth is flat. Kaya pag nandito tayo, lakad lang ng lakad. Pero sabi ng science, the earth is round. Paano kaya yung nasa kabilang mundo? Paano sila maglalakad? Kaya hindi ko maisip-isip yung paano yun. Kaya nga, di ba, pag sa globe nakag-drawing, may nakatayong pa ganyan, may nakatayong pa ganito, may nakatayo din pa ganyan. Sabi ko, paano nangyayari yun? Because of the law of gravity. Tama? Kaya kahit pabalintong sila, pag tinitingnan mo in a macro point of view, parang hindi po pwedeng mangyari, pero nangyayari. Why? Because of the law of gravity. Ito sinasabi ngayon ng Panginoon sa atin that He is the reason why everything exists and is sustained. Siya ang dahilan kung bakit ikay nagpapatuloy at siya rin ang dahilan kung bakit ikay nananatili. Ito ang layunin ng Diyos. Kaya nga layo ng Diyos tayo ay manatili sa Kanya. Sapagkat kung wala siya at hindi tayo mananatili sa Kanya, walang mangyayari sa ating buhay. Hebrews chapter 2 verse number 10. Hebrews chapter 2 and verse number 10. For it became Him for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. You see, for it became Him for whom are all things, and by whom are all things. Yan ba ang totoo niyan? Tingnan 1 Corinthians chapter 8. 1 Corinthians chapter 8. In verse number 6. Pakitingnan po kung may natutuklaw na ahas dyan. Baka may natuklaw na ahas sa katabi nyo. Okay. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Yan po, ang pag-inog ng mundo sa lahat ng bagay ay nakasandig sa Kanya at sa Kanyang pangangasiwa. Nasa Kanyang kamay lahat, kapatid. Mga pangyayari kahit nga yung puso ng hari. Sabi ng Proverbs chapter 21 and verse 1, the heart of the king is in the hands of the Lord. Kaya nga, kahit man sino nasa otoridad, ay kung minsan galit sa iyo yun, it is God controlling of that. Kaya nga yung mga favor ng tao, marahil ay hindi favorable sa iyo. Dapat mong tandaan, hindi dahil ayaw ng tao, dahil yan ay kagustuhan ng Panginoon. Kaya nga kahit galit ng tao, kahit kaaway mo, ginagamit din yun ng Diyos. Amen? Kaya huwag mong sabihin, makita mo na lang na ikay lumalaban sa Diyos. Kaya dapat nating tandaan, ang sabi ng John chapter 15 verses 4 and 5, dahil na salita ng Diyos, we ought to abide in Christ. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me you can do nothing. Tandaan mo yan, kapatid.
na wala mangyayari sa iyong buhay kung wala ka, if you do not abide in Christ. Tatandaan mo, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Pero kung bakit minsan nararamdaman mo na parang malayo ang Diyos, hindi ang Diyos ang lumayo, ikaw ang lumalayo. Hindi kailanman ay umalis ng Diyos. He said, I will come to them and I will never leave them and I will never forsake them. At sabi niya, He will dwell with you forevermore. Ang Panginoon ay nasa sa atin noong tayo maligtas, hindi siya umalis kahit isang segundo. Pero tayo ang lumalayo. Pag tayo ay umaasenso, akala natin sa ating sariling mga kalakas at sa ating sariling mga kaalaman, kaya tayo ay umasenso. Kung minsan, kung tayo man ay may nagagawa, ikaw na choir member, akala mo dahil maayos ka na, marami ka ng alam, o ikaw na Sunday school teacher, akala natin ang lahat ng mga ito dahil sa atin. Hindi ho dahil sa atin, kundi dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ikay maglilingkod, ay hindi dahil ikay magaling, hindi dahil ikay mayaman, hindi dahil ikay malakas, kundi dahil sa Panginoong Jesucristo. Gawin mo ang lahat ng bagay para sa Panginoon. For Christ's sake. Amen? Kaya ka magbibigay, hindi dahil marami kang pera, kundi dahil sa Panginoon. Hindi ka magbibigay para sana ay pagpalain din ako. Okay, sana pinagpapala ng Diyos na nagbibigay. Pero dapat the overriding motive of your giving is because of Christ. Bakit mo ginagawa ang isang bagay? Why do you do what you do? It must be for Christ. For only one life and only what's done for Christ will last. Ang dahilan ng iyong paggawa, ang dahilan ng iyong pagbabasa, ang dahilan ng iyong pagbagong buhay ay dapat para sa Panginoon. For all things consist of Him. Huwag tayong magmamalaki. Kundi tayo ay palaging driven by the love of Christ. For all things. Yan po ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Number 3, Revelation chapter 4 and verse number 11. Revelation chapter 4 verse number 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things for Thy pleasure. They are and were created. Ang layo ng Diyos ay tayo'y maging kalugod-lugod sa Kanya. Ang sabi ng thy pleasure, it means delight. Yung bang parang frozen delight. Pag mainit na panahon, ginagamit yung salitang delight ng mga ice cream. Kaya pag nakikita mo may kinukuha na ng scoop ng ice cream, parang ikay tinatakam-takam na rin. Frozen delight. Kahit hindi ka pa nagugutom, hindi mo pa gustong kumain, pero dahil sa nakita mo, it becomes a delight. Bili tayo ng ice cream. Kahit wala pera yon, bili tayo. Ipangutang mo kung kinakailangan. Because that is a delight. Amen? At pag gusto mong bagay, kaya kahit wala, nagkakaroon. Bakit? Because it is your delight. Tinan nyo sa Ezra chapter 10, the same word was given. Ezra chapter 10, in verse number 11. Now therefore make confession unto the Lord God of your fathers, and do His what? Pleasure, and separate yourselves from the people of the land, and from the strange wives. Kapag delighted ka sa isang bagay, kahit na anong mga bagay ang attachment mo, it would be easy for you to transfer. Ang kagaya niyan. Biro mo, nagkaroon sila ng asawa na strange, nagkaroon sila ng relasyon na hindi maayos, but because they would like to do God pleasure, because God is their delight, madali lang. Madali lang na i-give up yung iba para sa Diyos. Ang ibang Kristiyano, nakakalungkot, madali nilang i-give up ang Diyos. Madali nilang i-give up ang kanilang mga ministry para sa kanilang kasalanan.
Madali nilang i-give up yung mga bagay na yan para sa mga bagay na hindi magbibigay talaga ng pleasure sa Panginoon. Thy pleasure means favor. Tingnan nyo sa Acts chapter 24. Acts chapter 24. Acts chapter 24 and verse number 27. Sabi ng salita ni Diyos, but after 2 years, Porcius Festus came into Felix's room, and Felix, willing to show the Jews what? A pleasure, a favor, left Paul bound. Kasi nga, gusto niyang bigyan ng pabor. Hindi si Apostle Paul. He has to make a decision. And he had to do pleasure doon sa mga Hudyo. And he gave them favor. Kaya nga, kung ikaw ay anak ng Diyos, tatandaan mo na dapat ang favor ay para sa Panginoon. Minsan, yung gusto ng kaibigan natin o yung gusto ng ating sarili ang nasusunod. At binibigyan natin ng pabor ang kaibigan, binibigyan natin ng pabor ang ating sarili, pero hindi natin mabigyan ng pabor ang Diyos. Hello? You see, why were we created? Because God wants to get favor from us. Luke chapter 12 verse number 32, thy pleasure means good, mabuti. Luke chapter 12 verse number 32. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. It is a good pleasure. Ibig sabihin, ito yung magandang bagay, ito yung mabuti para sa inyo na ibibigay ng Panginoon ang alin? Ang kingdom para sa inyo. Yan sa inyong ikabubuti. Ibig sabihin, kaya nga ho, hindi lamang self-serving, kundi hindi lamang to give a favor to God, but it is for our own good. Kaya nga, alam mo, pag ginawa mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka lugi, kapatid. It will be to your own good. Sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon at ito yung layunin ng Diyos. At kung ikaw nga ay sasalangsang sa kalooban ng Diyos, ikaw mismo ang masisira. Pero kung ikaw'y susunod sa panuntunan at sa layunin ng Panginoon, it will be to your own good. Kaya sabi niya, bakit tayo create ng Diyos? Bakit tayo niligtas ng Diyos? For our own good. Kaya nga maigi pa na dapat lamang maging tapat tayong mga tagapangasiwa ng Panginoon sa bagay na ito, sa purpose ng Diyos, for His eternal purpose, ay maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. So what must we do? Hebrews chapter 11, verse number 6. But without faith, it is impossible to please Him. Dapat ay tumibay at tayo mabuhay sa pananampalataya. Live by faith. And what is to live by faith? To live by faith is to live by the Word of God. For faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Hindi mo sasabihin, ikaw ay hindi nakikinig ng salita ng Diyos na may pananampalataya ka naman. Wala kang pananampalataya. Ang nananampalataya ay ang taong nakikinig ng salita ng Diyos. Yun ang pananampalataya. So when God said to live by faith, then you ought to hear and listen to the preaching of the Word of God. Yan ang pananampalataya. Hindi pananampalataya yung wala kang napapakinggang salita ng Diyos. Ang napapakinggan mo ay yung news doon sa telebisyon, ang mga telenovela sa telebisyon, o kaya mga radyo. Ayan ang mga napapakinggan mo. Pero hindi ang salita ng Diyos. Wala kang pananampalataya. Magkakaroon ka lang ng pananampalataya kung ikay makikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, alam mo ba, ayaw ng dyablo yun, kaya tinutuklaw niya marami sa atin. Tinutuklaw yung tenga. Tinutuklaw yung mata. Eh, makikita mo, gaganyan-ganyan na. Oh. Pagkatapos ay parang nakikinig din, pero tinutuklaw. Wala nang naintindihan. O ano first point?
O sabi na nga natuklaw na. Second point na lang kaya, second point. Ano ba layunin ng Diyos na dapat nating pangasiwaan? Yung iba natuklaw na talaga. Hindi na makapag-isip. We must live by faith. Faith is taking God at His Word. Kaya mga kapatid, let us keep reading the Word of God. Let us keep preaching the Word of God. Let us keep teaching the Word of God. Let us keep singing the Word of God. Ephesians chapter 2, verse number 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. See, hindi lamang tayo mabuhay sa pananampalataya, kundi tayo mag-abound sa magagandang buhay. Yung magandang buhay in a holy life. Yung sabi ng Panginoon, be holy as I am holy. Yan ang dapat mag-abound sa buhay natin. Yan ang dumami sa ating buhay. Mas marami tayong ginagawa, that holy life, than sin. Minsan, tingnan mo buhay mo sa isang araw. Ilang beses mo na please ang Diyos o ilang beses mo na please ang iyong sarili o iba. You should abound in good works. Amen? We should abound in good works. Kapatid, ang buhay ay galing sa Diyos. At ang buhay na yan na meron ka ay banal. At siya'y may layunin para sa iyo. Kaya nga, hindi lang siya nagsalita nung kanyang ikay binigyan ng buhay. Anong siya nag-create ng langit at lupa at sabi niya, let there be light. And there was light. Kung siya magkaroon ng isda, magkaroon ng isda, magkaroon ng isda. Magkaroon ng puno. Sabi, nagkaroon ng puno. Pero nung magkaroon ng tao, hindi niya sinabing, magkaroon ng Adan. Hindi niya sinabi yun. His hands worked in the dust, formed man. Amen? And then, He breathed into his nostril the breath of life. Nagpapatunay na napakahalaga ang buhay mo, kapatid. Nagpapatunay na ang Diyos mismo took good care and gave you life and protected your life. And He gave His life for you and for me so that your life in Him will be preserved. Kaya nga dapat bilang anak ng Diyos, manangan tayo sa layuning ito ng Panginoon sa buhay natin. At totoo ang sabi ng awitin, kung minsan din natin makita yung purpose ng Diyos sa ating buhay. Pero ito ho, isinulat sa kanyang salita, the great three purposes of God in you and my life. Ikaw ba'y nabubuhay ayon sa layuning ito ng Panginoon? Ngayong umaga, bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon at sabihin natin, Lord, I will walk in your eternal purpose. Nais ko na ang aking buhay ay maayos. Kaya nga po ibibigay ko ito sa iyo. Let's all stand up, please. God's eternal purpose for your life is that your life should be for Him. Is that we should abide in Him. Is that we should give pleasure to Him. Ito ang layunin ng Diyos sa iyo, sa iyong buhay. Bakit hindi natin tingnan ang ating sarili kung tayo ay nandoon sa layuning yan ng Diyos? Habang tinutugtog ang awiting panyaya, sa mga bisita, may lalapit po sa inyo, mga members ng church na ito. At kung ikaw ay sumama lang po kayo sa kanila, ipapakita sa inyo ang daan ng kaligtasan. At kung nakapag-prepare na kayo for water baptism and you have decided for water baptism, then you come and prepare yourself for baptism. Sa mga members ng church,
Mahalaga ang buhay mo, kapatid. From creation and second creation, pinakita ng Diyos kung gaano kahalaga yan. Nasukat na ibigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, para mabuhay muli. Bakit hindi mo ibigay ang buhay mo sa Kanya? Malayo ka na ba sa Diyos? Dati ang lapit mo sa Panginoon, pero ngayon ang puso mo ay singlamig. Tinuklaw na ba ng ahas? Saan ka nagde-delight? Where do you delight yourself? Do you delight yourself in the Lord? In His Word and in His work? Or do you delight in some other things? Bakit hindi ka ngayon magdesisyon? Ngayong umaga, Lord, I will live according to your eternal purpose, and I will walk in them. If that is your prayer, bakit hindi tayo? Why don't you walk out from your seat and here in the altar? Dito sa altar. Dito ka makipag-usap sa Panginoon. Saan mo gugugulin ang buhay mo? Para kanino yung buhay mo? Ba't hindi mo ibigay sa Panginoon ang puso mo? Ang lakas? Ang resources mo? Lord, I give my life to you this morning. I've been living a wayward life. Dati, ako po ay aktibo, ngayon ay hindi na. Iba na ang aking minamahal ngayon, hindi na ikaw. Please, Lord, help me love you more.